sa unang Friday, sa unang makita natin ang kadaklayaan ng Panginoon, may isa akong katanungan ibigay sa inyo lahat. Ayan. Paano kumikilos ang Diyos sa atin? Sa bawat isa sa atin. Naalala mo yung, di ba, salamat pala sa lahat na nakapagtapos ng nabasa natin buong Biblia. Pero, nga, di ba, bagamat yung iba hindi pa natapos, pero ang Diyos ay siya yung Diyos ng chance, di ba? Binibigyan tayo ng mga pagkakataon pa para talagang mabasa niya natin lahat. Ayun, kaya napapansin niyo, pero alam ko, nabasa na natin din yung Biblia, nakikita niyo kung paano kumilos ang Panginoon. Kanino siya, di ba? Kanino siya talagang lumalapit? Di ba ang nilalapitan niya yung mga propeta? Bakit? Para dalhin niya yung salita niya doon sa kanyang bayan. Di ba? Kaya nakikita natin diyan, nagkaroon ng katagumpayan ang isang bayan niya dahil doon sa salita na nakarating doon sa bayan niya. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang Diyos, paano siya kumikilos sa mga propeta? Titingnan natin dyan, sa propeta siya kumikilos mag-isa, pero nakipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan. Ngayon, sa atin, sino may bayan siya sabi? Yung panambahan. Di ba, ano ba yung tabag natin sa church? Kaya makikita natin diyan sa tawag doon sa PowerPoint na ang pamagat doon sa PowerPoint ay yung LBCF Kubar January 2, 2026. Makikita natin doon sa PowerPoint na yon na kung paano kumilos ang Panginoon. Kaya sa isang katanungan, dahil tayo kanina sa testimony kanina, di ba? Sinong hinahanap ng Diyos? Ang mga taong nanliligaw, di ba? Pagkatapos niyang nahanap, saan niya dinadala? Napapansin niyo yung parable ng 99 at saka isa? Di ba ang hinahanap niya isa? Bakit niya hinahanap? Dadalhin niya yon kasama doon sa 99. Tayo lahat, base nga din sa testimony natin, nahanap na tayo, di ba? Ngayon, dinala niya tayo doon sa isang panambahan, isang church, hindi dahil hahanapin uli, kung hindi mayroon siyang gagawin. Kaya salamat sa testimony kanina na talagang nakita ako na ang mensahe ng Panginoon may dahilan pala na kung bakit na, di ba, sabi nga habang papunta kami dito, nag-uusap kami ni Brad Bert, talagang nahanap siya. Hindi dito, kung hindi nahanap siya sa Pilipinas, sa Victory Church. Tapos, pagdating niya dito, ayaw ng Panginoon, di ba, na pagkatapos mahanap, hayaan na. Di ba? Pagkatapos tayo magkaroon ng salvation, hindi na. May purpose ng Diyos, kaya dinala niya tayo sa isang lugar, sa isang Diyos para nito, di ba? Kaya ganun din ang nangyari noong panahon, 2,000 years ago. Kung paano kumilos ang Diyos nung nahanap na niya yung mga tao. Naibalik na niya, nagkaroon na sila ng Kristo sa kanilang buhay, nagkaroon na ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Kaya nga, ang tanong ko, being a church, o being mananampalataya, can one say we are successful in 2025? Maaari yung iba, hindi pa. Di ba? Kadalasan yung iba, yung bago pa, hindi pa masasabi natin, being a church, masasabi ba natin na nagiging matagumpay tayo sa taong 2025? Pero yun ang tawag ito, yung minimithi ng lahat na magiging matagumpay. Gusto natin matagumpay individually, matagumpay sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating lahat, di ba? Pero ang nais kasi ng Diyos, hindi lang doon tayo mag-i-excel sa katagumpayan na yun. Nais ng Diyos na ang magtatagumpay tayo sa una, nakasama siya. Kaya
ulitin ko, being a church, can one say we are successful in 2025? Kasi kung hindi natin masagot ito, iwan ko, di ibig sabihin, wala na yung, hindi, ano ba yung paano magiging successful kung hindi naman natin alam kung ano yung minimiti natin. Di ba? Kung sinasabi nga kanina, ano yung benchmark na masasabi natin na magtagumpay nga tayo? Kasi may purpose ang Diyos, kaya tayo dinala rito, dito sa Living Bread Christian Fellowship sa Alcobar, may purpose ang Diyos. Bakit tayo niya dinala rito pagkatapos nating matanggap ang salitaan niya, pagkatapos nating matanggap ang banal na Espiritu. Ayan. Kaya, ano ang nakikita nating mga essential para masasabi natin tayo ay nagtatagumpay being a church? Kaya, sa oras na ito, ang title ng mensahe ay Keeping in Line with the Biblical Foundation. Ipaatras natin yan. Keeping in line with the Biblical Foundation dahil yun yung essential para magtagumpay ang isang church. Yan. Kaya masasabi natin na tayo ay magtatagumpay. Maaaring sa next year na pag ganito uling panahon, halimbawa magbibigay natin sa masasabi natin, successful nga tayo. Yan. Kaya ang tanong na lang ngayon dito, ano yung biblical foundation na kailangan para mag-successful tayo being a church? Yun, di ba? Dahil, kasi kung hindi natin alam yun, ano yung magiging success tayo kung wala naman tayo doon sa yung pangangailangan para magiging successful tayo. Kaya babasa natin sa Acts chapter 2 verse 42. Diyan, ang sabi diyan, they devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of the bread, and isa-isahin natin ngayon yan. Yan, isa-isahin natin yan kung ano ang nakikita nating essential na kailangan para magtagumpay nga tayo bilang a church. Kasi napakinggan nyo kanina ang mensahe. Di ba, pag uunahin pala talaga natin ang Panginoon, doon tayo magsasucceed sa kanyang pag-uuna sa kanya, kasama na pala yung iba. Di ba, yung mga individual natin na mga desire, kasama na pala yun, nagkaroon ng successful, matatagumpay, pag inuuna natin ang Panginoon. Kaya dinala tayo rito. Ang isang tao, magsa-successful ba siya pag mag-isa? Hindi, di ba? Mag-successful yung isang tao kung kasama niya ang Diyos. Lalo na mag-successful kung hindi lang Diyos, hindi lang yung tayo, kundi kasama natin ang mga kapwa mananampalataya. Kasi sabi nga ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Natapos ba roon? Hindi. Mahalin na natin yung ating kapwa. Di ba? Ang pagsunod sa Diyos ng kalahati ay disobedience pa rin yun. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, mahalin natin siya with all your heart, with all your soul, mahalin din natin yung kapwa. Kaya nga, di ba? Kaya nga, pagkatapos nating nagkaroon ng salita ng Diyos sa buhay natin, sa isipan natin, sa puso natin, binigyan niya tayo ng isang grupo ng mananampalataya na tinatawag natin ngayon na church. Kaya dito natin titingnan, ang unang church na talagang 2,000 years ago na tinatag ng Panginoon, lagi silang matagumpay. Ngayon, titingnan natin, yung church ba ngayon natin, yung church natin ngayon, tayo bilang church, andun pa ba yung katagumpayan na nakikita natin? Ngayon, nagkatagumpay sila. May 4 na essential dito para nagkaroon siya ng tagumpay. Ito yung isa-isang ginagawa. Ang una pala, tinan mo, may 4 dito na essential o yung bang kikita natin na ginagawa nila, kaya sila nagtagumpay. Pero dito sa 4 na to, ito yung na yan, yung bang sa 4 na yun, devoted sila sa ginagawa nila sa 4 na yun. Ano ba yung devoted? Being focused on what particular things. Ibig sabihin, yung bang talagang lagi silang nananatili sila roon. Walang pagduda, walang pagduda, walang pagdalawang isip,
kung hindi talagang focus sila doon, 100% na talagang ang damdamin nila, ang isipan nila, na kailangan gagawin to dahil ito yung kailangan mo gawin dahil ito yung pinapagawa ng Panginoon. Ayan. Kaya sasabi natin siya, hindi divided yung isipan na gagawin talaga yung apat na ito. Kaya ano yung una? Ang una nilang ginagawa, kaya sila nagkaroon ng tagalumpayan dahil sila ay devoted sa apostle teaching. Tingnan natin ito, isa-isahin natin ito ha. They devoted themselves. Sino ba to? Mananampalataya ano to, di ba? Kung babasahin nga natin yung chapter 1 hanggang chapter 2, nakikita natin yan, yung banal na espiritu ay nasa kanila na. Tayo bilang mananampalataya, bilang panambahan, bilang church, may banal na espiritu na ba tayo? Kasi yung naunang church, patag natin yung Panginoon, may banal na espiritu na sila. Paano tayo magkaroon ng banal na espiritu? Kung tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas na ating buhay. Yun yung katibayan na may banal na espiritu na tayo na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya noon, ng panambahan na yun na may banal na espiritu, tayo din ngayon ay may banal na espiritu. Ngayon, ikukumpara natin. Kung tayo ay matagumpay sa mga ginagawa natin ngayon at sa mga ginagawa nila noon. Ayan. Kaya, nakikita natin yan, they devoted themselves to the apostle teaching. Ano ba yung tinuturo ng mga apostol? At ano ba yung mga tinuturo sa atin ngayon? Di ba yun yung tinuturo doon, yung salita ng Diyos? Ngayon, tatanungin tayo ngayon, devoted ba tayo bilang mananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos na tinuturo sa atin? Kasi kailangan natin ikukumpara to, di ba? Kasi kung hindi man, makikita natin na hindi man ganun ka ako ka-devoted. Bakit pinaparinig sa atin ng Panginoon ng mensahe nito? Para itama. Di ba? Kasi nais ng Diyos na lahat ng tao ay magtagagumpay. Ngayon, dahil nga din sa atin, hindi tayo nagkaroon minsan ng talagang total na tagumpay dahil sa mga pagkakamali na hindi natin nagagawa. Kaya kung ano man ang marinig natin, makita natin ngayon na hindi natin nagagawa, kaya hindi tayo nagkaroon ng katagumpayan, nais ng Diyos yun na baguhin. Kaya nga sabi nga kanina, hindi lang ang taon ang magbabago. Kailangan talaga, kung ano man yung naiwan natin na hindi natin nagagawa, babaguhin din natin. At hindi natin kaya yan kung wala ang ating Panginoon. Kaya ikikita natin yan, di ba, na devoted themselves to the apostle teaching. Bakit sila devoted sa apostle teaching? O kaya bakit natin kailangan din nating mag-aral ng salita ng Diyos? Di ba, ang salita ng Diyos ay isang yung weapon? Para saan gagamitin yung weapon? Sa kalaban. Kung wala tayong salita ng Diyos, pwede ba nating labanan yun? Hindi. Si Jesus Christ nga, di ba, 3 beses siyang talagang tinokso. Pero anong nilaban niya? Yung weapon niya, salita din ng Diyos. Kaya kung hindi nga tayo magiging devoted sa mga Bible study natin, ano yung panlaban natin? Maraming mga katuruan na gustong ipasok, di ba? Mayroon tayong maririnig. Pero kung wala nga tayong tunay na salita ng Diyos na binabasa natin at pinag-aralan, ano yung panlaban natin? Kaya ang nangyayari, babalik tayo doon sa nakagisnan natin tradisyon. O kaya sinasabi ng lolo't lola natin, lolo't lola ko, wala na. Di ba? O kaya ako ngayon ng lolo. Yan. Kaya titingnan natin, di ba? Kung wala tayong foundation doon sa salita ng Diyos, ano ang panlaban natin? Ano yung ipon natin? Di ba? Kaya kailangan talaga, mahalaga na mag-aral tayo ng salita. Sama-sama tayo mag-aral ng salita. Kaya ba natin pag-aralan yun mag-isa? Hindi. Yun. Kaya sila devoted doon sa apostle teaching, kaya sila nagkatagumpayan dahil talaga ng salita ng Diyos as a weapon. Ano pa yung makikita natin sa salita ng Diyos? Siya yung tools
weapon, may pang-attack yun, di ba? Tools pa rin siya. Di ba? Pwede natin yung pang-shield. O kung wala tayong salita ng Diyos, maaari ba natin, kung wala tayong pangharang dahil sa salita ng Diyos, maaring lahat ng mga kung ano-ano yung gusto papasok yan. Kaya kailangan tayo may shield. Kaya nakikita natin diyan, kailangan talaga natin mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasama-sama tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Ano pa? Ano yung pagkikita pa nating sa salita ng Diyos na bakit kailangan natin siyang pag-aralan? Kailangan magiging devoted tayo sa pag-aaral ng salita niya. Ang salita ng Diyos ay, ano pa yung nakikita natin? Isa siyang, kanina sinasabi natin, isa siyang weapon, isa siyang shield, isa siyang tools. Di ba? Ano yung tools? Kaya na kutsilyo. Ano ang masasabi niyo yung kutsilyo? Weapon o tools? Di ba? Ang salita ng Diyos, maaari natin pang-attack. Maaari din natin kutsilyo, di basta kutsilyo, di ba? Pwede natin panghiwa. Pero pwede din natin ma-attack. Ngayon, kung kulang tayo sa kaalaman, maaaring gagamitin yung kutsilyo para pang harm sa iba. No. Kaya nakikita natin na ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang tunay na pag-aaral ng salita ng Diyos, malalaman natin ang gamit doon sa salita ng Diyos, di ba? Lagi nating nababasa yung salita ng Diyos, yun yung pag-rebuke, yun sa Timothy, di ba? Mababasa natin na yun yung pag-rebuke at yun yung magiging daan para gumawa tayo ng mabuti. Kaya nagiging tools niya. Yun yung ginagawa naunang mga Kristiyano. At nawa kung sa atin ngayon, hindi pa natin masyadong nagagawa, gagawin natin. Kasi gusto natin na tayo din kagaya nila ay magkaroon ng tagumpay. Yan yung unang lang ginagawa. Ang pangalawang lang ginagawa ay fellowshipping. Yung pagsama-sama nilang magkakapatid. Kaya nga, tatanong ko kanina, kung mag-isa ba lang ba tayo, wala tayong fellowshipping, maaari ba nating magawa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon? Hindi, di ba? Example lang dyan, maaari mo bang hasain ang isang kutsilyo kung malayo siya doon sa panghasa? Di ba? Kaya nga may salita ng Panginoon, di ba? Kagaya ng iron sharpens iron, di ba? Ganon din tayo. Pananampalataya, mag-grow tayo kung talagang kasama natin yung mananampalataya din. Subukan nyo, di ba? Subukan yung maghugas ng kamay. Magsabon kayo. Isang kamay lang gamitin nyo, malilinis nyo ba? Hindi, di ba? Kaya, nakikita natin dyan, ang mananampalataya, pag magsama-sama, nakikita niya yung isang kamalian sa isang kapatiran. Anong ginagawa niya? Di ba nare-review niya? Napagsabi niya kung ano yung tamang gagawin. Kaya, kailangan talaga mayroong fellowshipping. Ganun ginawa noon nila. Nagsama-sama sila, kaya nagkaroon talaga sila ng katagumpayan. Ayan. Yun yung an iron sharpen an iron, yun yung nakikita natin dun sa Psalm chapter 27 verse 17. Ayan. Kaya kikita natin dyan na nagkatagumpay sila. Pangalawa, ano pa yung ibang ginagawa nila? Breaking of the bread. Di ba? They devoted themselves to the apostle teaching, unang-una, and to the fellowship, and to the breaking of the bread. Ano naman ang makikita natin dito? Na magbigay daan para magtagumpay sila sa breaking of the bread. Anong makikita natin diyan? Dahil sabi ng Panginoon sa pagpera-peraso ng tinapay, ang sabi niya, di ba? Do this in remembrance of me. Ang nangyayari kasi, di ba, pag napapansin natin, sa pag-fellowship lang natin lagi, ang napapansin na natin, parang nagiging panatag na tayo doon sa sama-sama. Nagiging panatag na tayo sa ating companionship, di ba?
pag wala yung isa na lagi nating kasakasama, parang hindi na buo ang pag-fellowship natin o pagsasamba. Kaya nais ng Diyos din, kaya ginagawa nila yon, nais ng Diyos, na i-remember ng lahat ng mananampalataya na ang ginagawa nila ay pag-alala sa ginawa ni Kristo. Kaya tayo naririto. Ano ang ginawa ni Kristo? Di ba? I have come to seek and save the lost. Kaya kung tayo nga ay tagasunod ni Kristo, ganun din yung dapat gagawin natin. Kaya yung ginagawa natin ito, hindi dahil sa gusto ng pastor, hindi gusto ng isang kapatid na yan, ginawa natin ito dahil ito yung nais at gusto ng Panginoon. Kailangan lagi yung nakaangkla doon sa gusto at kagustuhan ng Panginoon. Ano pa yung makikita natin yan, breaking of the bread? Napapansin nyo, di ba? Pinaghati-hati ng Diyos, ng ating Panginoong sa Kristo, ang tinapay. Nag-manifest din yun, nag-signifies din yun na sharing sa bawat isa. Pinabahagi talaga, di ba? Kaya nga makikita natin yan sa bawat salita ng Diyos, mayroon tayong mapupulot na talagang aral tungkol dito. Ano pa makikita natin dyan sa pagpirapirasyon ng tinapay o sa breaking of the bread? Isa yung declaration. Sinong nakakaalam na tinanggap mo ng ating Panginoon sa Kristo? Sinong nakakaalam? Wala, di ba? Kasi, bakit wala nakakaalam? Kasi ang pagtanggap ng ating Panginoon sa Kristo ay yung personal natin sa Panginoon. Ibig sabihin, ang nakakaalam lang talaga, tunay mong tinanggap ang Panginoon, tayo at ang Diyos. Di ba? Pero dahil sa mga ginagawa natin, yun yung nagpapatunay na tayo na tinanggap na natin siya. Kaya yung ginagawa ng yung kuwang talaga sa breaking of the bread, yun yung pag-declare, nadideclare natin na tayo nga ay may Kristo na sa ating buhay, may salita na ang Diyos sa ating buhay, sa ating puso at isipan, ando na siya. Kaya isa yung declaration, tayo nga ay mananampalataya na. Ngayon, kung hindi gagawin yan, paano malaman ng iba? Kaya, yan yung din ginagawa nila na breaking of the bread. O ang sinasabag nating pagpera-peraso ng tinapay. Ayan, ano pa? Anong pang-apat? Prayer, di ba? Anong nais ng Diyos na ipaparating? Bakit may prayer silang ginagawa? Sabi nga niya dyan, di ba? Breaking of the bread unto prayer. Nais ng Diyos na yung bayan niya ay laging kumukonekta sa Kanya. Nais ng Diyos ang mananampalataya ay laging nakakonekta sa Kanya. Hindi kung saan-saan, di ba? Kaya ang nais din ng Diyos na tayo ay dependent din sa Kanya. Maaari kasing makahanap tayo ng kalinga sa ating mga kapatiran. Di ba? Maaari tayo makahanap ng kagaanan sa ating mga kapatiran. Pero nais ng Diyos na yung kagaanan na yun, lagi nating i-connecta sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Paano natin maikonekta yun? Halimbawang tayo nangangailangan, pagdating natin sa panambahan, mayroong sa kapatiran na talagang nag-extend ng tulong sa Kanya, kanino tayo magpasalamat? Di ba? Dapat unahin natin Panginoon. Kasi bago tayo pumunta sa church, pag may kailangan tayo, hiningin natin sa Kanya kung ano yung pangangailangan na kailangan natin. Pero pagdating ng panambahan, na nalaman ng kapatiran, ang pangangailangan mo, in-extend niya yung tulong. Maaari din kinausap na siya ng Panginoon para mag-extend ng tulong doon sa kapatiran na yun. Kaya nakikita natin yan, ang panalangin ay isang paglapit sa Diyos sa pamagitan ng pasasalamat sa Kanya sa lahat na Kanyang ginagawa. Ibig sabihin, nagpapakita ito na dependent tayo doon sa Kanya, hindi kung kanino man. Kaya yung apat na yan na binabanggit na yan ay ginawa ng una-unang mga mananampalataya, kaya sila nagkaroon ng tagumpay. Ginagawa ba din natin yung apat na yan? Hindi pa masyado, di ba?
Kung titingnan din, may matindi pa talaga silang ginawa. Tingnan mo sa 43. Ayan o. Nung ginawa nila yan, yung apat na yan, nagkaroon sila ng takot. Dahil ang mga apostol, yung nagkakayag ng salita ng Panginoon, hindi lang yung naghayag sila, may kapangyarihan, may authority, at nakikita talaga na may mga himala na nangyayari at nakikita. Anong nangyari doon sa mga believers na yun, nung nahayag sa kanila yung salita na yun, nung napag-aralan nila? Ang nangyari, nabuo yung takot. Ano yung takot na yun? Takot na gumawa ng masama. Para din gumawa ng mabuti. Kasi minsan, di ba, yung takot na gumawa ng masama, kagaya sa mga authority, nakikita natin sa mga batas dito, di ba? Maaring takot tayo gumawa ng pag-jaywalking. Maaari tayong takot na mag-speeding. Pero hindi natatapos doon ang nangyari sa kanila. Yung takot na nabuo sa puso't isipan nila, takot na gumawa ng masama, pero gumawa sila ng mabuti. Magiging daan na gumawa sila ng mabuti. Ayan. Kaya yun yung nangyari. Dahil ginawa nila yun, nagkaroon sila ng salita sa puso nila, nagkaroon din sila ng fellowshipping, nagkaroon din sila ng breaking of the bread, gano'n sila ng panalangin. Mayroon na silang takot na gumawa ng masama at nagiging daan kaya gumawa sila ng mabuti. Yun, na-experience na ba natin yun? Nasa pag-aaral natin ng salita. Minsan sa isip lang natin, di ba? Ay, hindi ko na pala gagawin yun. Ito na yung gagawin ko. Kaya na nangyari sa kanila, kaya sila nagkaroon ng katagumpayan. Ano pa nakikita natin dyan? Ayan. Yung bang sa 44, all the believers were together and had everything in common. Ito, titingnan natin siya kung talagang nasa isang panambahan tayo, ibig sabihin kung ano siya, yung isa. Ganun, magiging ganun yung isa. Ibig sabihin, magkaroon ng hawaan. Kanino tayo mahawa? Di ba, dapat kay Panginoong Hesukristo, di ba? Tayo'y mananampalataya, tayo'y tagasunod ni Kristo. Dapat, kung ano si Kristo, kung ano ating Panginoong Diyos, kung ano si Kristo, ibig sabihin, magiging ganun din tayo. Maaring unang pagdating natin dito, medyo mga testimony nga kanina, di ba? Nakikita natin nga ganyan, pero may mga pagkakataon na pag tumagal ng tumagal, nahahawa tayo doon sa yung kung ano si Kristo. Hindi naman siguro na nasa panamdahan tayo, nasa grupo tayo, kung saan tinatatag ng ating Panginoong sa Kristo, iiba yung magiging ugali natin kasasulungat doon sa ugali ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya ang sinasabi diyan, all the believers were together and had everything in common. Aabot talaga doon na pagdating ng mga fellowship, andun na yung kagalakan. Pagdating ng mga pagtitipon, nandun na yung payapa ka na, di ba? Yung bang panatag ka na, pagkasama mo ang kapatiran. Na yun yung magiging nakikita natin pag nagagawa natin yung tuloy-tuloy. Ang sinasabing apat na yan. Kasi hindi yan magiging apat lang kung hindi kasama yung devoted, na word na devoted. Di ba? Hindi yan magiging kung wala yung devoted na yun. Yung ibig sabihin, yung bang tuloy-tuloy nilang ginagawa ayon. Sa 45, anong sinasabi diyan? Umabot kaya sila ng ganito kung hindi nila ginagawa ayon? Umabot kaya sa ginagawa na to kung hindi sila nataniman ng salita ng Diyos? Kung hindi sila nagsama-sama? O kung hindi sila umabot doon sa breaking of the bread o kung hindi sila nanalangin? Aabot kaya diyan na dissolved property and possession to give to anyone who had in need? Kung titingnan natin dyan, kung hindi talaga patayo, talaga nakaangka doon sa salita ng Diyos, mahirap gawin yun, di ba? Isipin mo, ano ba yung pag-aari mo? Binta mo yan kasi kailangan doon sa isang kapatiran. Pero may mga pagkakataon na nangyayari ito. Hindi man, iba lang yung picture, pero may nangyayari ito, di ba? Minsan may pangangailangan tayo. May inilaan na tayo doon sa pangangailangan na yun, pero
nagtestimony isang kapatiran na nakikita natin mas kailangan pala niya yun. Minsan ginigiveaway natin yun, di ba? Para matustusan yung nakikita nating mas urgent na pangailangan ng isang kapatiran. Hindi natin magagawa yan kung wala tayong salita ng Panginoon. Sasabihin pa natin yan, kung hindi naman pala, sasabihin niya, bahala ka. Problema mo yan. Pero dahil sa ginagawa nilang nung apat na yan, nagkaroon talaga sila ng puso, isipan na ibinta nila yung kanilang mga property at position para talagang ibigay doon sa nangangailangan. Kaya kita diyan kahalagahan, di ba? Kahalagahan ng sama-sama. Kaya sila nagtatagumpay dahil sa mga ginagawa nila. Ayan. Isa pa. Every day, they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. Makikita din natin dito na hindi lang hanggang panambahan yung natutunan nila. Hindi lang hanggang panambahan yung ginagawa nila. Dinala nila doon sa bahay nila. Di ba? Ngayon, dinala ba natin sa bahay natin, o dinala natin sa ating, kung sino man kasama natin sa bahay o sa accommodation, ang natutunan natin dito. Kasi kung hindi natin kasi dalhin doon, ang mangyayari, puro pagdating natin doon, maging persecution na lang. Di ba? Pag hindi natin dalhin doon, lagi na lang, sige, sabihin mo, ayaw ko man umuwi kasi pagdating doon, ganito, iingay, kung ano makikita natin. Kasi tatanungin natin sarili natin, nadala na ba natin yung natutunan natin dito sa church, kaya nagkaroon tayo ng kagalakan at kapayapaan sa ating bahay mismo. Yun yung ginawa nila. Yun yun, di ba? Kung ano man yung kulang sa na hindi natin nagagawa, yun gagawin natin ngayon dahil alam natin na ginawa nila noon, nagkaroon ng tagumpay, nagkaroon ng success. Yan, di ba? Every day, they continued to meet together. Isipin mo yan, yun yung devoted, yun yung sinasabi din niya, continue. Nananatili. Hindi yung, pag sa sunod na lang ako sa sunod na lang ako magpapasa, ano naman yung pinapagawa sa atin, di ba? Ang sinasabi niya, continue, o devoted talaga. Yung bang pag devoted ka kasi, walang makahadlang, di ba? Ayun, may mga binatad dalaga pa rito, di ba? Nung nandigaw nga tayo pa noon, dahil devoted ka doon sa kanya, talagang walang makahadlang, di ba? Talagang nakakarating, o kung ano man yung nais nating ipaparating, nakakarating. Dahil continue, di ba? O kasi minsan ngayon, di ba, isang dahilan sa pag-aaway, wala ka namang oras sa akin. Dahil hindi, di ba, hindi continue yung ginagawa na magbigay daan para talaga doon sa intimate relationship. Yung ginagawa ng mga unang mananampalataya, talagang nandun yung intimacy nila. Continue ang pakipag sama-sama sa bawat isa at sa Diyos. At dinala pa talaga nila ito doon sa kanilang pamamahay. Kaya nagkaroon sila ng katagumpayan. Kaya ano pa? Hindi natin dyan. Kaya umaabot talaga na nagpuri sa Panginoon at hindi lang doon nagpupuri. Kasi kung maaari kung sa pagpupuri, maaring kuwang kasi yan para bang part ng obligasyon bilang mananampalataya. Kasi Friday ngayon, kailangan ako magsamba dahil mananampalataya ako. O dahil membro ako ng Living Bread Christian Police, kailangan nandun ako, Friday na yun. Pero ang sinasabi dyan, nag-i-enjoy pa talaga sila kung ano yung ginagawa nila. Nag-i-enjoy din sila sa kanilang mga kasama. Kaya yan pa lang talaga nakikita natin yan. Nagiging daan, kaya sila ay nagkaroon ng tagumpay. Pag nag-i-enjoy tayo sa ating mga kasamahan, di ba, tagumpay na yun? O nag-praise tayo sa ating Diyos, tagumpay na din yun, di ba? At ito pa ang katagumpayan na nais ng Diyos, kaya si Jesus Christ nagsakatawang tao. Ang nais ng Diyos, tingnan mo yun, and the Lord added to their number daily those who were being saved.
Yun yung katagumpayan. Yun yung ultimate na tagumpay talaga dahil yun yung ultimate din na reason bakit ang ating Panginoong Kristo nagsakat ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala. Yun nangyari sa kanila, di ba? Anong sinasabi niyan? Daily pa. Hindi lang tuwing Friday, mayroong naliligtas, kung hindi nagiging daily. Ibig sabihin, ginagawa pa na nila yon daily. Ibig sabihin, yung paghayag pala at pag-aaral sa salita ng Diyos, ginagawa lang daily. Yung pagsama-sama nila, posible kaya sa atin, yan, na magsama-sama? Sinong gap dito araw ng mensahe? Kasi sa noon, wala pa namang, di ba, wala pa namang mga communication. Di ba? O ngayon, para tingnan natin na daily din, na dapat daily din natin gagawin. May nakakatanggap ba kayo sa group, di ba, mayroon? O, ibig sabihin, daily yun, di ba? Ibig sabihin, daily din may communication. O, di yung pagsama-sama, fellowshipping, nangyayari din daily. O kaya maaari ding daily din natin ma-share ang salita ng Diyos. O kaya walang imposible ngayon at yung ginagawa nila noon. O kaya wala ding imposible na magtagumpay tayo araw-araw. Amen, di ba? Kaya wala ding imposible na araw-araw may mailigtas at mahanap ng Panginoon at may balik sa kanyang presensya. Kaya malinaw, di ba? Na pwede pala mangyari kung ginagawa na noon, wala namang silang hirap pa nga noon, di ba? Ngayon na marami na tayong mga tools na maaaring magamit para talaga i-reach out ang mga tao ay hindi natin nagagamit. No. Kaya sabi nga yung tools na yun na para sa Panginoon, maaaring agawin yun ni kalaban natin, Satan, para gamitin yun sa iba. Yung tools na binibigay sa atin. Kaya malinaw, di ba? Malinaw na ang success pala gagawin yung apat na yun. At kailangan talaga continue o devoted o nananatili doon sa ginagawa. At mangyayari yun daily. Ayun. Nais ba nating magtagumpay tayo? Bakit pa natin hintayin na matapos yung taon? Di ba? Magkaroon pala tayo, maaari pala tayo magtagumpay araw-araw. Di ba kasi kadalasan pag mensahe, pagdating ng yung January, kadalasan makikita mo tungkol sa katagumpayan, di ba? Na pwede naman pala tayo, huwag nating hintayin yung New Year bago tayo magtagumpay. Araw-araw pala pwede tayo magtagumpay. Pag araw-araw tayo na talagang nasa presensya ng Panginoon at nasa presensya ng ating mga kapatiran. Yun. Kasi pag mag-success tayo, mayroon tayong titingnan natin dito. Doon sa apat na yan, ano ang pinaka-common? Na yung makikita natin, madali natin tandaan ba? Ano ang pinaka-common diyan? Kung sa mathematics pa, common denominator nila. Para makita natin diyan na bakit nagagawa nila yan? Ano yung common ano ang mayroon sa kanila? Bakit nila nagagawa yan? Kung i-sum up natin yan, makikita natin diyan yung pagsunod. Di ba? Kasi inuutos ng Diyos na mag-aaral tayo ng kanyang salita, di ba? At inuutos din ng Diyos na magsama-sama tayo. Sabi nga niya, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. O di inuutos din niya sa ating Panginoon na gawin natin yung breaking of the bread. Inuutos din niya na i-remember natin siya, di ba? At inuutos din ng Diyos na tayo ay manalangin. Kaya kung titingnan natin yan, common denominator niya ay ang pagsunod. At nakasalala yun sa atin. Binigay ng Panginoon yan, inaabot niya, nasa atin yung pagsunod ngayon. Kung titingnan natin dyan, pagsunod talaga ang magiging daan para magkaroon ng tagumpay. Ano yung nababasa natin doon? Sa Deuteronomy, yan. Sabi niya doon, di ba? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya yung pinakadakila sa lahat ng mga bansa, lahat ng balat ng lupa. Kaya, ando na pala ang pagsunod sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga
utos ay siyang magiging daan, kaya magkaroon tayo ng tagumpay. Ngayon, iniisa-isa lang yung apat na yun, di ba? Ini-specific lang yun. Pero kung titignan natin yung pinaka whole picture, andun talaga din yung pagsunod. Kaya tatanungin din sa sarili natin, kaya ba hindi tayo nagkaroon ng tagumpay dahil hindi tayo sumunod sa Diyos? Di ba? O kaya ba tayo nagtagumpay lang pagdating nung 1 year dahil 1 year lang naman tayo sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, pag sumunod tayo sa Kanya, dagdagan natin ng yung time. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh araw-araw at na inyong Diyos at tutuparin ninyo ang Kanyang utos araw-araw, ibig sabihin, pagpalain kayo araw-araw. Magtatagumpay kayo araw-araw. Kasi ang tagal pa kaya na hintayin yung 1 taon para hintayin na magtagumpay, di ba? Bakit pa hintayin natin ang 1 buong taon para magtagumpay na pwede naman pala araw-araw? Yun. Kaya yun yung nais ng Diyos. Kung babasahin mo yung buo na yan, makikita natin dyan yung nais ng Diyos sa atin. Kahit na hanggang doon sa 9, kasi mahaba-haba, 9 na lang ako diretso, titingnan natin yan, inuulit yung sinasabi niyan, di ba? Sabi niya, doon sa 9, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo ay gagawin niyang isang bansang matatag at makalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga utos. Inuulit-ulit talaga ng Diyos, di ba? Bakit inuulit-ulit yan? Dahil tayo ay madaling makalimot. Kino-consider nga tayo niya mga tupa dahil ang tupa talagang nandun na yung pagkakuha ng tupa na madaling makakalimot. Kaya inuulit-ulit niya sa atin. Para hindi natin makalimutan, kasi maaari kasing, kaya nga isinam up na lang ng Diyos dito sa pagsunod. Kasi yung 4 na yun, makakalimutan natin na pagdating nga lang next Friday nga, limot na natin yun. Di ba? Limot na natin yun. Ano pa kaya kung 1 taon? Di, lalo nang limot na. O kaya sinam up talaga ang mensahe ng Panginoon dito sa pagsunod. At partial din na pagsunod ay part yun ng disobedience. Hindi yun pagsunod. Example ko na pagsunod na partial lang. Yung partial na pagsunod ay disobedience pa rin yun. Isang kasalanan pa rin yun. Sino ba yung nabasa natin? Si King Saul, di ba? Naalala mo yung King Saul, sinasabihan siya na kailangan salakayin mo yung mga, sino yung sinasalakayin niya, pinapasalakay sa kanya? Yun, yung mga kaaway. Nung pinapasalakay sa kanya, sabi, pagdating nyo doon, patayin nyo yung lahat na mga tao, lahat nandoon, patayin mo yung mga hayop, kung lahat na makitang buhay doon, patayin. Anong ginawa niya? Sumunod siya. Pumunta siya doon, ginawa niya yung inuutos ng Panginoon. Pero, mayroon siyang tinabi. Ano yung tinatabi niya? Hindi niya pinatay yung hari. Tapos yung nakikita niya yung matatabang magagandang mga baka, mga hayop doon, tinatabi niya. Nasunod niya pero hindi siya buo. No, hindi siya 100% na pagsunod. Kaya ano nangyari sa kanya? Dahil nga doon, napaparusahan siya. Dahil ang partial na pagsunod ay isang disobedience pa rin at isa yung kasalanan. Kasi inais ng Diyos, di ba, na gawin natin ng talagang pagsunod ng 100% talaga. Devoted talaga tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sa atin, maaring nandito na sa atin yun. At maaari lang sigurong medyo nahadlangan kung ano man yung mga bagay nasa isipan natin. Pero nais ng Diyos sa mensahe sa araw na ito, na kung sumunod tayo sa Diyos, kailangan yun 100%. Dahil kung magbigay ng tagumpay ang Diyos, 100% din. Kung magbigay ng pagpapala ang Diyos, 100% din. Nakasalalay sa atin ang tagumpay na yun. Kung sumunod tayo ng may takot, sumunod tayo ng 100% sa ating Panginoon. Kaya, ipanalangin natin ito araw-araw. Ayaw natin na tuwing unang araw lang sa pagtitipon natin, unang buwan sa isang taon, saka natin ito
ilapit sa Kanya. Kaya gusto na nais ng Diyos na araw-araw natin itong gagawin. Araw-araw tayong sumunod sa Kanya. Kaya ang tanong ko, nais ba natin sumunod sa Diyos? Nais ba natin sumunod sa Diyos ng talagang yung bang 100%? Yun. Nais ba natin i-commit ngayon ang ating sarili para sa pagsunod sa Diyos? Yun. Kaya sa oras na ito, tayo manalangin. Kasi yun yung nais din na, di ba yung pang-apat, ano sabi niya doon? Ipanalangin natin. Para yung commitment na sinasabi niyo ngayon, hindi niyo yung commitment sa amin, hindi commitment niyo sa Diyos. At na kayo ay nangusap sa Diyos, hindi sa tao. Nangusap tayo sa Diyos ngayon sa oras na ito upang ilapit sa Kanya kung ano man ang nais niya sa atin sa oras na ito. Dakilang Diyos, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Kami, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming natanggap mula sa iyo. Nais namin, Panginoon, na patuloy kaming sumunod sa iyo. Hindi lang, Panginoon, sa linggo-linggo, hindi lang, Panginoon, tuwing Friday, bagkus, Panginoon, nais namin sumunod sa iyo araw-araw, Panginoon. Kaya, Panginoon, pakanaisin mo nawa na mangyari at magganap ito sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, pakanaisin mo na mananatili kami, Panginoon, nakaangkla sa iyong salita. At patuloy kami, Panginoon, nakaangkla din, Panginoon, sa grupo o sa mananampalataya, Panginoon, sa panambahan, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay lumago, upang kami, Panginoon, ay may pagkakataon na makabahagi, Panginoon, sa aming pagpapalang na tanggap mula sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami ay nag-commit, hindi sa panambahan na ito, kami, Panginoon, nag-commit, hindi, Panginoon, sa mga leaders ng panambahan na ito, Panginoon, kami, Panginoon, nag-commit sa presensya mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang nagbigay daan, kami, Panginoon, ay mahanap, maligtas. At sa oras na ito, Panginoon, kami ay patuloy na mag-commit na ang aming oras, commit namin, Panginoon, ang aming buhay, commit namin, Panginoon, sa iyo lamang, upang handa, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa panambahan na itinalaga mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. Salamat, Panginoon, sa buong araw na binibigay mo sa amin. Nawa, Panginoon, simula sa araw na ito, Panginoon, araw-araw na kami, Panginoon, mag-aaral ng iyong salita. Araw-araw na kami, Panginoon, makipagpulisip, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Araw-araw na kami, Panginoon, na aming alalahanin na ikaw, Panginoon, ang siyang may daan. Kaya nangyari at naganap, Panginoon, ito sa amin, kung ano man natatanggap ang pagpapala, nangagaling sa iyo, Panginoon. At araw-araw kami, Panginoon, oras-oras kaming manalangin sa iyo dahil pinaparating mo sa amin na ang katagumpayan, Panginoon, ng lahat ng aming gagawin kung patuloy at tuloy-tuloy kami, Panginoon, nakaangkla sa presensya mo. Ang lahat na ito ay tinataas namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa oras na ito ay ating i-celebrate ang nais ng Diyos, ang pinapagawa niya sa atin, ang banal na hupunan. Mayroon akong babasahin upang magiging gabay sa ating pagsalo ng banal na hapunan ng Panginoon. At sa oras na ito, tingnan natin ang ating isipan, ating puso, sa ating pakipag-isa sa Panginoon. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Isang pagpapaalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng ipag-ugnayan natin sa Kanya.
sa ating Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakipag-isa sa katawan ng ating Panginoong Kristo, ang Iglesia. Ang babala ng ating Pastor Pablo ay nagsilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahagi. Mariing ipinapaalala ng ating Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakipahagi nito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Dahil dito, kailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo ay karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, suriin natin ang ating puso at ating isipan kung naman ang nakikita natin sa ating puso na hindi pa kaaya-aya sa ating Panginoon sa oras na ito at patuloy na ilapit sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay laging malinis sa araw-araw. Malinis tayo sa pamagitan ng Kanyang salita. At sa oras na ito, patuloy nating isuko ang ating buhay sa Kanya upang malaya siyang makapasok at sa oras na ito. At sa oras na ito, panalangin din natin ang tinapay na ito at inumin bilang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Dakilang Diyos, purihin ka Panginoon at pasalamatan. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Handa na kami, Panginoon, na sumalo sa hapag ng iyong presensya, Panginoon. Narito ang tinapay, Panginoon, simbolo ng iyong katawan. At narito, Panginoon, ang inumin na ito, simbolo ng iyong dugo, Panginoon. Pagpalain mo ito at patuloy na magamit, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod namin sa inuutos mo. Nagawin namin ito, Panginoon, bilang pag-alaala sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito yung mga anak. Patuloy sumunod sa iyo, Panginoon. Kung ano ang nais mo, Panginoon, sa oras na ito, magkaroon, Panginoon, ng katagumpayan dahil sa pagsunod namin sa pinapaalala mo sa amin na gawin namin ito, Panginoon, ang ginawa mo sa krus, ang ginawa mo sa Kalbaryo, ang ginawa mo, Panginoon, bumuhos ang dugo, Panginoon, upang katuparan sa iyong kasalanan. Alalahanin namin, Panginoon, ang ginawa mo sa pag-take namin, Panginoon, ng banal na hapunan ito. Lahat na ito ay aming pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinapay ng buhay, kanin mo, ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, Isa itaas natin ang tinapay bilang simbolo ng ating katawan ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at siya'y nagpasalamat. At ito ang kanyang pinagputol-putol.
Ito ang katawan ng Panginoong Kristo na pinagputol-putol. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin natin sabay-sabay. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kupa pagkatapos magapunan at sinabi, ang kupang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa akin, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kupa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo hanggang siya ay dumating uli. Tanggapin po natin ang lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Sabi-sabi namin inumin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataon na kami Panginoon ay magsama-sama upang gawin namin Panginoon ang banal na punan na itinuturo at pinapaalam mo sa amin Panginoon, gawin namin sa aming pagtitipon Panginoon. Salamat Panginoon at nawa Panginoon, patuloy namin magawa, masunod Panginoon, ang nais mo, ang mga inuutos mo Panginoon, upang Panginoon, sa aming presensya sa iyo Panginoon, patuloy na tagumpay ang maranasan ng bawat isa Panginoon. Lahat na ito ay tinataas namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Walang kabayuban, ang dugo itinigil. Ito ang aking patnubay, aking kasama. Ito ang aking pangahayag na magbabalik si Jesus ang buhay. Dakilang Diyos, salamat Panginoon. Sa iyo namin ito itinataas Panginoon. Sa iyo namin Panginoon ito i-offer. Sa iyo namin i-commit Panginoon ang lahat ng pagsunod at pagdakila ng iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tayo po sa ating celebrate. Tunay po na talagang ang talagang foundation natin, no, yung pagsunod. Talagang ano, na tama sa Pastor John, no? Kung hindi natin makakabit lahat, kung hindi tayo susunod, yun talagang ano, na kagaya natin, no, nasa mundo tayo ng ito, yung pagsunod talagang ano, dahil maraming mga side bet dyan, yung ano, hindi natin maiwasan. At ngayon, sa ating tithes and offering, no, ang aking teksto ay makikita rin sa Malakyas. Ito talagang madali ito, yung Malakyas 3:10. Ang sabi rito, no, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibusin ninyo ang saganang pagpapala. Amen. At yun, ito isa rin to sa mga utos ng Diyos na pagsunod din dito. Kailangan inutos niya na alam natin ang Diyos, hindi kailangan ng pera. Subalit ang sabi niyo dito yung tahanan. Di po ba? Kaya itong ating church na ito yung tahanan ng Diyos na ating sinasambahan. Kaya alam natin ang ating mga nalilikom na pera dito ay ginagamit din natin sa ating expenses. Dito sa church, sa rental, sa electricity, lahat po, pati yung food natin. Kaya ang Panginoon ay nakikita niya na
hindi sa ano sa mga presyo ng ating binibigay, hindi yung puso natin na tayo ay willing sumunod sa Kanya dahil utos niya na tayo susunod sa Kanya dahil ito ay pinag-uutos niya at isa yun sa mga aspect na bilang Kristiyano ay ating susundin. At ayun nga, no, dahil nga tayo naman po ay binigay ng mga blessing, ng mga, kaya nga tayo may trabaho dito dahil sa Panginoon, kaya meron tayong good health dahil sa Panginoon. Alam natin, may mga problema tayo, subalit ang Panginoon pa rin ang bibigay ng solusyon. Amen po ba? At ayun, tayo po magbigay. The best ang iyalan, may ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos, maangkin mong lubos, babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig at umaapaw. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Paalala ng Diyos, maangkin mong lubos, babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig at umaapaw. Ng siksik, liglig at umaapaw. Tayo po'y manalangin. O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Muli, Panginoon, kayo pa ay nakalawat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bawat isa, Panginoon, ang bigay, Panginoon, ng kanilang mga share, Panginoon, upang ang mga perang ito, Panginoon, ay magkapit namin, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon, mag-extend pa, Panginoon, na makakuha kami ng mga kaluluwa, Panginoon, na maaming may salba, Panginoon, sa oras nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming bawat company, Panginoon, na nagmula, Panginoon, sa aming mga financial support, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na merong tamang puso, Panginoon, upang magbigay, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa ikalawang araw sa buwan ng January taong 2026. Tagalog. Yan. Amen. Salamat sa Diyos sa mensahe ng Panginoon. Ang mabigat, devoted. Madalas kong marinig ang salitang devoto. At madalas din nating sinasabi na tayo naman yung tamang pananampalataya. Pero devoted kaya tayo? So, parang pag-uumpisa ng taon, hindi ito nangyari at hindi rin naman ito siguradong ito ay niloob din ng Panginoon dahil may gustong iparating sa atin ang Diyos. Amen? Na yung ating devotion o yung tayo how devoted tayo bilang Christian. Kasi yung sunod-sunod doon, hindi kasi pwedeng ang maging devoto yung hindi naman nakikinig ng teaching.
Kasi sa school may ganon din, hindi nakikinig masyado. Salimpusa ang tawag doon. Amen? Sa school, papasukin mo na ikayan, masanay lang ang pumasok. Masanay lang na walang kasamang nanay. Salimpusa ang tawag doon. So hindi naman tayo salimpusa. Tayo ay Kristiyanong tunay. Amen? So yung Kristiyanong tunay, nakikinig, nag-aaral daw ng teaching, merong fellowshipping, kumakain ng sama-sama. At hindi rin naman pwede masabing devoted kung kumakain lang tayo ng sama-sama. Diba? Kung lagi lang tayo sa labas, kain lang tayo, kainan lang, pero walang gawain ng Panginoon. Diba? So lahat kailangan yun, kumain din tayo sama-sama, at siyempre yung panalangin. Kaya nga lagi tayo may prayer request. Kasi ang isang mga Kristiyano, minsan hindi naman natin kaya, hindi man laging pera ang kailangan ng kapatid. Minsan panalangin, minsan alalay. So nangyayari lang yon kapag nandito na tayo, nagtagumpay tayo sa tulong ng isa't isa. Alam niyo ang nangyayari? Tama yung 47, lahat tayo nagpupuri sa Diyos. Amen? Nagpipraise tayo sa Panginoon. Hindi dahil inutusan tayo. Taas yung kamay niyo at magpuri tayo. Hindi, kasi naramdaman mo at may nangyari. So hindi ka na tayo kailangang utusan. Na yung ginagawa natin bilang Kristiyano, nawa ngayong 2026, hindi lang yung 5 ay naging 6. Amen? Dapat ikaw, Glenn, ay naging devoted Glenn. Amen? Kasi ata-under lang yun 5 na, sa sunod 6 na naman, mangangako na naman tayo, sa 7 mangangako na naman tayo. Ang tanong, hanggang kailan ba tayo buhay? Diba? Hanggang kailan tayo buhay? At maranasan natin yung success this 2026 as a church, as a whole, body of Christ, kapag tayo ay devoted themselves. At alam niyo yung isang pinakamaganda doon, yung nagka-think in common daw, may common tayong lahat talaga dapat. Maaring tayo ay may kanya-kanyang pagtingin sa ibang bagay, pero dapat may pinagkakaisahan tayo. Yung magiging devoted tayo, may fellowshipping, yung pananalangin. Amen? So dapat pare-pares ang pagtingin natin doon. Ano lang naman yan ni Pastor, may nakakalungkot yun. Hindi, dapat pagdating sa bagay na yun, spiritual, yun talaga. Kasi hindi naman nandiyan si Pastor yung para sabihin, ay libre ko lagi yung kain sa labas, yung kape sa labas. Hindi, tinawag tayo ng higit pa doon. Amen? Parang prutas na lang yun kasi sarap naman magkape. Kaya pag tayo ay, yung magkakapatid na, masarap magkape yun. Ay sa hindi natin, sino nga itong kasama nating isa? Diba? Pero dahil tayo nag-church muna, iba na rin yung mapapagkwentuhan natin. Hindi na diba? Si Lord na lang ang mapapag-usapan natin. Kaya, salamat sa mensahe ng Panginoon. And again, obedience, walang half obedience, hindi kaya, andyan ang Panginoon tutulong sa atin. Amen? So mahihirapan tayo, sure yun, haharapin natin. Pero kung sama-sama tayong devoted tayo, may fellowshipping tayo, may partaking of bread tayo, higit sa lahat may panalangin tayo, i-claim na natin yung 2026 natin, hindi lang naging 6 yun mula sa 5, kundi bagong pananampalataya ang dala-dala natin, no? Wala nang paalalahanan. Kundi, nagugulat tayo. Praise the Lord, ang aga. Diba? Praise the Lord, andyan na. Praise the Lord, nag-message na. So, yun ang hinahangad natin na maabot natin. At again, walang judgment, pero lahat tayo, dapat maabot natin yung bagay na yun para masarap kaya mag-praise sa Panginoon kapag tayo ay nagkakaisa talaga. Amen? So, salamat sa Panginoon. Tayo po idadako sa ating church announcement. Palakpakan muna natin si Lord. Kasi 2026 na eh. Amen? Ayan po ang ating mga announcement, mga kapatid. Sunday devotion. Inaanyayahan ko po ang lahat. Kung bakante din lang naman kayo sa bahay, pwede po tayong dumalo sa physical church. Nandito po tayo sa devotional natin. 7:30 po yan hanggang 9 p.m. So kung may online po, pwedeng makadalo online. Okay din po yun. At Bible study natin every Tuesday. Meron tayong Bible study every Tuesday. So ngayon, meron pa rin. Nandiyan si Brad Julius para mag-Bible study. And then sa mga susunod na Bible study po, ay andyan naman si Pastor Mel. Kayang-kaya ng mga kapatid natin yan. And ganun din po sa Thursday music practice po. Yung iba, hindi naman ako makakakanta. Ako naman hindi pa music. Pwede po kayong dumalo. Kasi mayroon tayo mga lilinisin. Tahanan ng Diyos eh. Pwede tayo mag-vacuum. Kasi yung kumanta at mag-vacuum, parehas lang ang tingin ng Panginoon doon. So parehas lang yan. Yung magluto at saka maglinis ng CR, parehas na service yan para sa Panginoon. So, amen?
O yun pong pagdating naman po ng Friday po, kung may kakilala kayo, ay may kakilala ko online, nandun siya sa Dubai, sa Qatar, sa ibang bansa, dalhin niyo po mga kapatid dun sa sa LBCP International, dun po yung online na gawain na inilalagay natin para sa kanila. And pagdating po ng Friday, andito po yung ating Bible study, yung mga pinag-aralan, kagaya kanina, yun po yung ating pinag-aralan. So, mas masarap na napapag-aralan ulit yung ating nabasa. Pagdating po ng, yan po, LBC Proper Service, ito na po yung ngayon, 10 po yan hanggang 11:30. Nag-extend lang tayo ng konti. New Year kasi, makapagpasalamat ang lahat. Sa sunod, konti-konti na lang yon, pero New Year naman, salamat sa Diyos. And then yun po, may mga ilang pagbabago at alam naman natin ng mga elders na yan na ako po ay maglilipat na mamayang hapon. Gusto ko kayong makasama, LBCF Kubar, kasi kayong family ko. Kaya lang, wala kasi sasakyan eh. So yung LBCF na ma'am, hindi ko alam kung kakasya kay Brad Yoshi ko. Hindi ko na sana gusto magpahatid, magtayo-tayin ko na lamang, but gusto rin talaga ng mga kapatiran doon. Kung gusto nyo rin naman, gusto ko rin kayong kasama. Pero kung anong kaluwagan nyo, kasi gabi, kasi doon manggagaling yung mga gamit ko sa LBCF na ma'am. Ngayon hindi pa ako nakapag-prepare ng iba. May na-box na ako doon, hindi ganun karami. So, God willing, makaalis kami, makamove kami ng 6 para mga 7:30 nandun na kami. So, sa lahat po ng gustong sumama, may sasakyan, kung may sasakyan, sige, sama-sama tayo doon kahit ano lang, at makapag-pray tayo doon o kung ano pa mang magawa natin. So, yun. And then, Thursday po, God willing, lagi po ako nandito kung loobin ng Panginoon. Thursday pa lang, mabiyahin na po ako pabalik dito para sa gawain ng Panginoon. So, si Brad Bert, andyan naman si Pastor John, si Brad Julius, si Kuya Ruben, si Brad Job, and si Brad John para maalalayan. Pero sa Friday bro, walang problema. Iikot din ako dito para sa sunduan natin. Dito pa rin ako. Malilipat lang ng trabaho, pero bababa pa rin ako dito. So, yun. Salamat sa bagong buhay, bagong kaluluwa na kasama natin, and sa patulong ng Panginoon, siya ay makasama natin ang tuloy-tuloy. Next po. Ayan po, yung ating pong Sunday, Friday po, next Friday po natin ito, pakicheck po ng mga pangalan natin para po tayo ay may naka-mindset na agad. Presider, Brother Julius, si Sis Roma, ang worship leader. Yan. Ano nangyari, Bunso? Okay. Ay, nasa bulsa ko ata, kaya nalipin. Ay, hindi pala. Umiksi lang, naiksi lang dito. Ayan. Ano mo, Bunso? Ipaliitin mo na konti dito. Oo. Para siya. I-skip mo muna na konti. Dito, i-skip mo na. Ayan po. Ang ating pong presider, si Brother Julius. Ayan po. Brother Julius, Sis Roma po. Ako po ang backup. Preacher po natin si Sis Marnie. Ang ating pong tithes and offering, Sis Joanne, nandiyan ka sa online. Nung naririnig mo, ang ministry report natin po, music. Okay. Music ministry, ang closing prayer natin, Brother John Perbilio. Benediction. Sa benediction po ay si Pastor John. So, multimedia po natin, si Brother Benson. And kitchen ministry natin, Judah. And ang ating pong kulay, blue tayo music team, blue tayo music team. Lahat ng music team ay pwedeng mag-blue. Yung hindi naman okay lang, may mga ibang suot. Pero yun nga, music team ang magre-report, no? Yan, nag-iusap sila. Ang ating pong financial ministry, si Brother Julius. Magandang umaga po sa lahat. As finance ministry, dahil first Friday of the month, kailangan natin i-report yung ating panalapi ng bahay panambahan, no? So, last December 5, yung ating cash on hand is 1,515. And then yung ating expenses is only 45 kasi pumunta tayo ng Rastanora that time. So, ang ating remaining balance is 1,470. Kineri over natin noong December 12. And then nagkaroon tayo ng tithes, 1,415, offering, 230. So, total is 3,115. Nagkaroon tayo ng
food expenses, 500 para yun sa preparation ng ating anniversary. And then petrol, 40. So total expenses, 540. So yung ating subtotal minus expenses, ang natira ay 2,575. Kinero over natin ng 19. So last 19, meron tayong tithes, 305. Ito yung hinati-hati ng damam at saka kubar. And then yung ating subtotal is 2,880. Nagkaroon tayo ng expenses 261 and then gas 20. So total is 281. So 2,880 deducted by 281, ang natira ay 2,599. And then last December 26, 2,599, and then nagkaroon tayo ng offering 360. So ang total is 2,959, and then nagkaroon tayo ng expenses 165. So subtotal 2,959 minus 165 lang natira sa atin ay 2,794. Pero base sa ating kaban is 2,739. Kasi last November may 55 na negative si Pastor Mel. Alam niya naman yan. So again, sa dalawang grupo, maraming salamat sa patuloy na pagbigay ng share. At hinahikayat ko muli na ipagpatuloy natin yung pagbigay natin sa bawat grupo. Kasi malaking tulong po yon para sa ating bahay panambahan. No? Next week, ang Judah yung in charge. So I encourage everyone ng membro ng Judah na mag-share tayo para makatulong sa ating bahay panambahan. At sa mga bago po, yung ating pera ay walang napunta po sa mga pastor, kundi ito ay ginagamit natin sa ating bahay panambahan, pambayad ng electric, pambayad ng faith house, pagkain natin at saka mga gas, pagsundo at hatid po. So yun lang po for the meantime yung finance ministry. Maraming salamat po. Salamat, Brother Julius. Yan po, for transparency lang po ng ating mga offering at tithes kung saan po sila napupunta. Ano po? So next bunso. Ayan po, dadaan po tayo sa closing prayer, benediction, and then closing and victory song. Amen. Salamat Pastor Jun sa paghayag mo sa maging devoted ang pag-alala ng bawat membro ng ating sambahan. At tayo yumuko. O dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na kami ay iyong pinagkatipon, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na maging tapat at lubos na nakakaalam sa iyo, Panginoon. Gaya nga ng mga apostol na nanindigan sa iyong mga turo sa panalangin, sa pananampalataya at sa pagmamahalan. Panginoon, tulungan mo po kami na mamuhay na ganap, na may pag-surrender, Panginoon, ng 100%, Panginoon. Palakasin mo ang aming puso upang mas mahalin at magkaroon pa kami ng mas malakas na pananampalataya sa iyo, Panginoon. At maging devoted, Panginoon, ang aming buhay para lamang sa iyo, Panginoon. At kami ay sumunod na may katapatan, manatiling matibay sa iyong katotohanan. Turuan mo kaming mamuhay ng may pagkakaisa, Panginoon, pagpapakumbaba at buong debosyon sa iyo. Naway patuloy mo kaming gabayan sa iyong banal na Espiritu at pag-alabin mo ang aming mga puso sa pagnanais na maglingkod sa iyo, O Lord. Hanggang sa huling sandali ng aming buhay, Ama, naway manatili sa amin ang iyong salita at baguhin mo ang aming mga buhay, isip at gawa na naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo lamang ang papurit, pagsamba at buong karangalan sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng gabay na banal na Espiritu. Amen. Itaas natin ating kamay sa benediksyon. Ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pagpapala, kanyang pag-ibig ng ating Amang Diyos at ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang ating ipakipag-isa
sa banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Amen. Tayo po'y umawit. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang maging panahon, yes Lord, anumang pagkakataon, ikaw Panginoon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Praise the Lord. Maraming po salamat dyan sa online na nakasama namin ngayong araw. Tapos na po ang ating gawain. At salamat po at kayo po ay nandyan po nakasama namin. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.